So hello guys, in this video ay tuturo ko naman sa inyo kung paano nga babayaran yung flight natin sa Cebu Pacific gamit yung GCash. Okay? So ang first na gagawin natin ay syempre meron kang booking from Cebu Pacific na pending for payment. Okay? So ayan guys, update muna natin yung GCash. So make sure na updated yung GCash mo para hindi ka maka-encounter ng kahit anong glitch or mga problema sa pag-transact mo gamit itong application na to. So kapag updated na, so ganito yung makikita mo, open lang. So pinutin natin yung open. So ang gagawin natin guys, pumunta lang tayo dito sa bills. Tapos dito sa bills, piliin natin tong transportation. Dito sa transportation, makikita natin agad itong Cebu Pacific. Piliin natin yan. So dito guys, kung magkano yung amount na nandun sa billing, ito rin yung gagamitin natin. Okay? So halimbawa, yung flight natin is 2415.60. Kunwari ganyan guys. Then enter natin dito yung 12-digit na booking reference number. So yung booking reference number parang ganito guys, reference number. Your booking is on hold, parang pending for payment. So makita natin dito yung payment natin or pending for payment. Example lang to guys ha. Wait lang. Example is 2,200. So yung 12-digit ganito. So ilalagay mo lang siya dito guys. Okay, so kunwari maglagay tayo ng 12-digit. Ayan. Tapos ilagay natin dito yung customer name. So halimbawa TuroPH. Then yung email. So optional lang tong email pero mas maganda na maglagay din tayo dito para just in case na magka-problema, meron tayong copy ng transaction na pwede nating itawag. Tapos may proof tayo na nagbayad tayo. Okay, so ito guys, uncheck mo lang to kasi karagdagang bayad to, 22 pesos. Pindutin mo lang yung next. Then, review mo lang dito guys. Ayan. So, dito pala, kung tama na yung amount mo, pipili tayo ng payment source. Kung sa GCash ba or sa GCredit. Okay, yung GCredit ko, yung available is 1 peso. So, unavailable siya. So, GCash yung pipiliin natin. Tapos, pindutin natin yung next. Then, dito, ayan, double check the amount, service fee. Tapos ito yung pinaka-importante guys, yung booking reference number. Please make it sure na tama to, yung customer name tsaka yung email. Tapos pindutin natin yung confirm. So once na mag-successful yung payment natin guys, real time po itong magre-reflect doon sa ano natin. Doon sa booking reference number sa Cebu Pacific. So once na nabayaran mo na to, so pwede ka nang or pwedeng paid na yung status doon sa Cebu Pacific. So kung within the day, pwede ka na agad mag-check-in doon sa flight mo upon successful payment dito sa transaction mo sa GCash. So I hope guys na nakatulong tong video na to, at kung naguguluhan ko pa at may tanong ka, mag-comment ka lang dyan sa baba. Nabubulol na tayo guys.